Noong pong late 1970s at early 1980s, sumulpot po ang mga born-again people. Yung pong sa tingin ng mga tao noon, they were strange people. Si Pablo po, ito ang kanyang nasa isip nang isulat po niya sa mga early Christians na dahil po ang kanilang mga kapitbahay ay naguguluhan din kung sino nga ba itong mga taong nagsasabing sila'y mga Kristiyano. Sila ba ay bagong relihiyon? Noong pong panahon namin, 1980s, sumulpot ang mga born-again people. Ganyan ang iniisip ng mga tao noon. Bago bang sekta itong born-again na ito? Yan ang issue po noong panahon ni San Pablo nung sinusulatan niya itong mga Kristiyanong ito. Sila ba ay mga social elites? No? Yun ang tanong ng mga tao noong panahon ni Pablo. Social elites ba ito? Okay, nung pong panahon namin, natutuwa kami pag merong mga socialite na naboborn again. Kasi karamihan po noon ang mga naboborn again ay mga mokong lang. Ano? Mga ordinaryong tao, mga mabababang uri sa lipunan. Kaya pag nakakarinig kami, oy, si ganito, si ganon, na born again, magkilala po siya, tuwang-tuwa kami. Ganyan din po ang nangyayari nung panahon nila San Pablo. Kaya ito ba ay mga social group, socialite? Pero nung pong panahon ni San Pablo ay makita nila yung mga Kristiyano noon, they're just ordinary people. At mangilan-ngilan lang ang mga tumatanggap sa Panginoon as Messiah. Kaya nagtatanong po sila. Tapos meron din pong nagtatanong, is this a political group? No? Nung pong panahon namin, obviously, we are not a political group. At nung pong panahon nila San Pablo, of course, ay pinagsususpetsahan nila yung mga grupo. Baka ito ay maging subversive. No? Kaya po, minsan pinipersecute nila yung Christian kasi sa isip po nila, ay baka itong mga Kristiyanong ito ay mga subversive people. Now, bakit ko po sinasabi ito? Isa pong major challenge for us Christians nowadays is how to live in our communities which may be puzzled kung sino nga tayo. Okay? Yan po ang isang challenge sa atin. Kristiyano ka noong 1980s, ngayong 2000 na Kristiyano ka. Isa pong major challenge sa atin ay kung paano tayo mamumuhay sa isang community na pinagsususpetsahan tayo, sino nga ba tayo? Okay? Hindi na tayo, halimbawa, hindi na tayo sumasama sa prosesyon. Okay? Hindi na tayo sumasama sa libad ni Apo Iro. Dati-dati, tayo ay gustong-gusto natin lumilibad, gusto nating nakikipagprosesyon dyan. Okay? Kahit na nagchichismisan lang tayo. Something. So, we become strange people to those who know us before. Yung iba naman sa inyo, hindi na kayo nakipag-inuman sa inyong mga barkada, hindi na kayo gumagawa ng mga bagay-bagay na ngayon ay ayaw nyo na, pero noon gustong-gusto nyo. So, you become strange people. Yan po ang malaking challenge sa atin. Paano natin ipamumuhay yung faith natin na hindi tayo pag-iisipan na tayo ay mga subversive, tayo ay mga taong strange or weird people. Okay, that is the challenge for all of us. Now, I just want to remind you about the church. The church po, ang church po is a new community. Ang mga tao pong sumasampalataya kay Jesus as the Messiah is a community. In fact, the church is Jesus' community living within its community but is different from it. That is the church. Okay? Tayo po ay Jesus' community, living in our community, pero kaiba po tayo sa community nasa paligid natin. Kanya po, kailangan pong malaman natin kung ano ang paraan, paano tayo mabubuhay. At yan po ang nasa isip ni San Pablo doon sa mga early Christians in his time. So ang topic natin, paano tayo mabubuhay as Messiah people? As people believing that Jesus is the Savior within our community, within our neighborhood, sa opisina, sa school, sa pamilya natin, na hindi malaman ng mga tao kung sino nga talaga tayo. So ito po ang advice ni Paul. Number 1, okay, let us live
as nice people to be around. NPA. Let us be NPA. Not the subversive one, kundi let us live as nice people who other people wants to be around. Yun ho bang pag nandyan ka, people are happy. Because they know you are someone they could depend on. At yan po ang isa sa mga payo ni San Pablo, yung bang pagdating mo sa lugar, hindi ka iniiwasan. Kundi, people want you to be with them, you are friendly, you are courteous, you are not judgmental, you are loving, you are cooperative. Tingnan po ninyo ang sabi ni Pablo sa mga talatang ito. Sabi niya, be submissive to rulers and authorities, be obedient, to be ready for every good work. Yung pong mga Cretans, yung pong mga sinusulatan ni Pablo dito, yung mga Cretans, sila po ay kilalang somewhat subversive. Kasi kilala po sila na mga sinungaling, mga asal hayop, mga batugan, mga matakaw. Yan ang description ng sarili ng poet, yung mga Cretans, no? Pero dito si San Pablo, dahil ganyan ang tingin ng mga tao sa inyo dati, sabi niya ngayon, be submissive. Okay? Maging submissive kayo. Ang ibig sabihin niyan, be submissive to rules and authorities, ibig sabihin niyan, maging makabayan kayo. Be public-spirited. Willing to cooperate in efforts for the common good. Pag merong magandang plano ang komunidad, ang gobyerno, be cooperative. Huwag kayong maging subversive. Okay? Maging good team players kayo, ibig sabihin sa panahon natin. Maging good team players kayo. Maging good workplace people kayo. Pag nandyan kayo sa opisina, pakita ninyo, you are good. You can cooperate. You are a team player. Hindi yung lagi kang kontra dahil Kristiyano ka. Okay? Ipakita mong maasahan ka in times of crisis. Yun bang dahil nakilala ka, you're most likely to be asked to become an assistant. Yung bang pag nakita ng boss mo, yung performance mo, you're doing your best. Yung bang pag nag-isip yan, kukuha ko ng assistant, parang siya ang gusto kong kunin. Parang ganun yung attitude. Okay? Hindi ka mareklamo. Yun po ang sinasabi ni San Pablo dito. So that yung mga taong hindi nila mapinta kung sino ka, they will change their mind regarding you. Okay? Isa pa ba dito, sabi niya, people like you to be around. Bakit gusto ng mga taong nandyan ka? Well, hindi ka nagsasalita ng masama sa kapwa mo. Okay? Iniiwasan mo yung maging palaaway. Hindi ka palaaway. Mahinahon ka, gentle ka sa mga tao. At ikaw ay courteous. Sa lahat ng nakikita mo, you're courteous. Kaya you're a person that others want you to be around. Yun po ang isang payo ni San Pablo na ito raw po tayo dapat. Ganito tayo dapat para magbago po yung pananaw nila sa atin. Now, alam mo ninyo, ito ay iba doon sa mga pananaw ng mga non-Christian doon sa mga Kristiyano. Kasi meron po kasi mga Kristiyano, pinapakita nila ang kanilang pagiging Kristiyano sa lahat bawal. Lahat mali. Kaya pag dumadating sila, ito na naman si pastor, pangangaralan tayo nito. O tago nyo na yung beer, tago nyo na yung ganito. O huwag kayong maninigarilyo Kasi pag nando na yung Kristiyano, yung bang parang siyang banal, parang kumikinang siyang banal na banal. Kaya yung mga tao, ayaw siyang kasama. Pero dito po si San Pablo, iba ang gusto niyang ipakita ng mga Kristiyano. Hindi laging palaaway, hindi nagsasabi ng negative, kundi cooperative, team player, excellent in doing his work. Maaasahan, pag mayroong magandang project, I'm in. Ganun sila. Yun ang sabi po ni San Pablo dito. Now, ang tanong po natin, I'm going to the second point of this message, bakit po ganito tayo dapat mamuhay? NPA. Bakit po ganon? Ano ba yung nangyari sa atin? Bakit ito ang sinasabi ni San Pablo, ganito tayo dapat mamuhay? Ano ang explanation
Bakit ganito tayo dapat? Well, this is the second message, the second point. Because we have been transformed by the power of the gospel. Yan ang sinasabi niya. Dahil tayo po ay binago na ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Yung pong verse 3, nire-remind po tayo kung sino tayo bago natin marinig ang mabuting balita tungkol kay Kristo. By nature, ano tayo nang hindi pa natin narinig ang mabuting balita tungkol kay Kristo? Well, sabi dyan, we are foolish. Okay? By nature, hindi tayo cooperative. Kasi foolish tayo. Ano yung foolish? Merong sariling mundo. Meron kang sariling mundo. Ayaw mo mag-cooperate kasi meron kang sariling mundo. You are disobedient. We are disobedient. Ako, ganito ako bago. I don't want to cooperate kasi meron akong sariling mundo. You are foolish. Pangalawa, disobedient. May sariling lakad. Ayaw mong sumama, ayaw mong mag-obey, ayaw mong maging timpler. Kasi meron kang sariling mundo and then meron kang sariling lakad. Ayaw mong mag-cooperate. Kung sa office man yan, ayaw mong mag-extend ng time mo in the office kasi may sariling lakad. You're disobedient. Anong dahilan? Well, the third reason is this. Tangay tayo ng iba't ibang layaw na umaalipin sa atin. Sabi po sa English, led astray, slaves to various passions and pleasures. Tangay tayo, alipin tayo ng mga iba't ibang layaw. Okay? Kaya, ganun po tayo. At isa pang dahilan dito, ito, tutok lang tayo sa social media. Ganun tayo dati. Okay? Ano sabi dyan? Passing our days in malice and envy. Kaya doon ko nakita yung tutok lang tayo sa social media. Passing our days, nagpapalipas daw tayo ng mga araw natin in malice and envy. Di ba ganyan ang effect ng social media? Pag sumobra kang tutok sa social media, ano pumapasok sa isip mo? Malice. Nagiging masama yung iniisip mo, tapos naiinggit ka. Ito na naman. Suburakay na naman ito. Kung alam ko lang ito, inuutang lang niya ito. Oh, napakasaya nito. Oh, parang tingnan mo yung picture, parang tuwang-tuwa siya. Oh, nasa birthday na naman to, nasa wedding na naman to. Kung itong tao ito, kilala ko ito. Huh? Ito talagang malice, envy, tutok. Yan po ang effect ng social media. Pag sobrang social media, it will bring malice and envy to the person. Kaya ganyan daw po tayo dati. Kaya ano po ang resulta ng sobrang social media? Well, sabi dyan, hated by others and hating one another. Dahil inis ka sa kanila, dahil inis sila sa iyo, inis ka rin sa kanila. Yun ang effect po ng sobrang social media. Because you're malicious and you become envious. Yun po ang dati nung hindi pa natin nakilala si Kristo. Pero yun po ay nagbago. Nang marinig po natin ang mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos at ng Kanyang pag-ibig sa atin. Bakit tayo nagbago? Kasi narinig daw po natin ang mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos at ng Kanyang pag-ibig sa atin. Yun ang dahilan bakit tayo nagbago. Dahil sa pamamagitan po ng mabuting balita, nabanaag po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo yung pong kagandahang loob ng Diyos. Yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Kasi po, nung dumating po ang Panginoong Jesucristo, wala po siyang ginawa kundi kabutihan. Wala po siyang ginawa kundi magpagaling ng mga may sakit, palayasin ang mga demonyo sa mga taong inaalihan ng demonyo, pinapagaling niya yung mga may sakit, tinutulungan yung mga tao. Wala siyang ginawa kundi ipakilalang ang Diyos ay mabuti, hindi siya humahatol, nais niyang iligtas ang tao sa kanyang pagkaalipin sa kasalanan. At nakita po natin yun. Naintindihan natin yun. At dahil naintindihan natin yung kagandahang loob po ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo, nagbago tayo. Nagbago tayo.
Kaya po sabi diyan, but when the goodness and the loving kindness of God, our Savior, appeared. Nakita natin sa buhay ng Panginoong Kristo yung kagandahang loob ng Diyos. Na mabuti yung kalooban ng Diyos. Na minamahal tayo ng Diyos. Sa kabila po ng tayo ay mga alipin sa kasalanan, iba't ibang layaw po tayo, nagpapaalipin tayo sa iba't ibang layaw. Pero nung makita natin yan, napanaag natin yan, nakita natin sa ating Panginoon Kristo, ito ang dahilan kung bakit siya dumating para ipaalam sa atin ang kagandahang loob ng Diyos. Ay hindi niya tayo hinahatulan, gusto niya tayong iligtas. Diyan po nagsimula yung ating pagbabago. Okay? Nang sampalatayanan nga po natin ng Panginoong Kristo, anong nangyari? Ibinuhos raw po sa atin ang banal na Espiritu. And then, transformation began. Ibinuhos po sa atin ang Espiritu ng Diyos at nagsimula na po tayong magbago. Sa verse 5b, ito po ang sabi, niligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglilinis ng kapangyarihang muli at pagbabagong dulot ng banal na Espiritu. Okay? Para po tayong taong grasa. Okay? Para po tayong taong grasang nasanay sa karumihan. Nandun tayo sa marumi, nasanay na tayo doon, mabaho-baho natin, hindi tayo naliligo, hindi tayo nagbibihis, nandun tayo. Nasanay na tayo sa ganung kalagayan, pero nung makilala natin si Kristo, nalinis tayo. Pinaliguan po tayo at binihisan tayo ng bagong damit. Ngayon, dahil po sa nangyari yon, ayaw na natin bumalik sa ganung klaseng buhay. Parang ganun ang dati nating kalagayan. Dahil naintindihan natin na mahal tayo ng Diyos at gusto ng Diyos na huwag tayong maalipin sa kasalanang sumisira ng ating buhay para tayong taong grasa. Na ngayon, malinis na, binihisan na ng bagong damit at masarap pala ang mamuhay na malinis. Kaya ngayon, pag tinanong tayo, gusto mo bang bumalik bilang taong grasa? No way. No way. Kanya po, yan ang nangyari sa atin. Now, yung pong sinasabing washing by regeneration, dito po sa verse 5 na ito, yung pong paglilinis dulot ng born-again experience, regeneration, hindi lamang po yan panlabas na paglilinis, kundi ang nangyari sa atin, nagkaroon ng new creation sa atin. Nagkaroon po ng bagong kalikasan. Ginawa po ng banal na Espiritu sa atin, hindi lamang po yan panlabas na panlilinis ang ginawa ng Holy Spirit, kundi the Holy Spirit through the gospel created a new being within us. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating mga bagay narito. Ang mga bagay ay bago ng lahat. Okay? At hindi lamang po yun, kundi ang banal na Espiritu po ay nag-create ng bagong buhay sa atin. Nagkaroon po tayo ng bagong damdamin. Okay? Dati ayaw natin sa Diyos, ngayon, mahal natin ng Diyos. Dati ayaw natin sa katuwiran, ngayon, mahal natin ang katuwiran. At gusto nating laging gumawa ng katuwiran. Sabi ko nga, we desire to do good, and we do good, and we feel good in the process. Ganyan po ang ibig sabihin that we were washed by the Holy Spirit through regeneration. Renewal, binago po tayo ng Diyos dahil po yan sa habag ng Diyos. Hindi po dahil sa anumang mabuting gawang ginawa natin. Ito po'y dahil lahat sa habag ng Diyos sa atin. Okay? Nakikita kasi tayo ng Diyos, alipin tayo ng kasalanan, sinisira natin ang ating buhay, kaya nahabag sa atin ng Diyos. Nagpakita siya, sinugo niya ang kanyang sariling anak, pinakita niya ang kanyang kabutihan, na okay yung na bumalik sa kanya, at nung tinanggap natin ang mabuting balita, transformation began. New nature, new heart, new feelings.
And when we live, pag nabubuhay po tayo dun sa new nature na yun, we feel good. Okay? Tulad nga po ng taong grasa, pag nakakita siya ng taong grasa ngayon, sasabihin niya, kung alam mo lang, kung gaano kasarap ang maging malinis at may bagong damit. Okay? Ganun ang feeling natin ngayon. Ayaw na natin yung dati nating pamumuhay. Okay? Because God has changed us. We were transformed. Kaya dahil sabi ni Pablo, because you were transformed, be a nice people around. Kanya nang nangyari sa atin. Dati ganito ka, ngayon ganito ka na. Pero hindi po natatapos si Pablo dyan dahil meron pang sa sinabi na nangyari pa po sa atin. Dahil po sa pagbabagong nangyari sa atin, ito pa po ang ginawa ng Diyos. Ginawa po tayong tagapagmana sa buhay na parating. Okay, ulitin ko. Dahil po sa pagbabagong ginawa sa atin ng Diyos, tayo po ay ginawa ng tagapagmana ng Diyos sa buhay na parating. Okay. Verse 7, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Ginawa na tayong tagapagmana doon po sa buhay na parating. Yung pong salitang hope of eternal life dyan, literally, it means life of the age to come. Meron pong buhay na parating. Yun po ang new heaven and new earth na sinasabi po ng Biblia. Na muli pong magpapakita ang Panginoong Kristo at babaguhin po niya ang lahat. Aalisin po niya ang kasalanan. Aalisin niya yung kasamaan. Aalisin niya yung substandard. Aalisin po niya yung mga masama. At ma-establish po yung katuwiran. Yung pong pag-ibig sa Diyos. Yung pong paggawa ng mabuti. Yun po ang magro-rule sa buhay na parating. At tayo ay nakahanda na para po sa buhay na yon. Yan po ang sinasabi ni San Pablo. Kaya nga, sabi niya, we have hope of eternal life. We have hope of eternal life because we were transformed. Binago na po tayo. Handa na po tayo sa paggawa ng mabuti at mga kapaki-pakinabang na bagay. Dahil po sa age to come, tayo po, kasama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ang mga ngasiwa ng binagong mundo na pinaghaharian ng katuwiran at ng katarungan. Sabi po sa Titus 2:13-14, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ngayon po, iba na yung damdamin natin. Masigasig na po tayo sa paggawa ng mabuti. Hatat tayong gumawa ng mabuti. Okay? Dati ayaw natin. Kasi nga meron tayong sariling mundo, meron tayong sariling lakad, disobedient tayo, rebellious tayo, we're the team players. But now, we are zealous to do good works. We desire to do good, and we do good, and we feel good in the process. Every time we do good, para bagang nakakainom ka ng cobra. No? Lumalakas ka. Pag nakakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, pag nakatulong ka sa mga tao, para bang nakashoot ka ng 3 points sa basketball, pag balik mo sa kabila, iba yung takbo mo di ba? Parang ganun ang feeling. Dati hindi ka ganun. Okay? Dati siguro, pag nakagawa ka ng mabuti, sayang naman yung ginawa kong binigay ko pa yung pera ko. Sana ganito. Pero ngayon, pag nagbigay ka, masaya ka. Blessed are those who give. Okay? Ano yung verse na yun? Okay? Si Net ganyan eh. Masaya siya. Okay? Kaya si Net maraming suki sa palengke ito eh. Pinagdadala niya ng ganito, mga suki, ganyan. Pinagdadala niya ng ano yung pinagdadala sa mga suki niya sa palengke. Kaya siya hindi humihingi ng dagdag eh. Suki ito pa. Ganun ba yung bang
Masigasig ka sa paggawa ng mabuti because you were transformed. Binago ka na ng Diyos. Yan po ngayon ang damdamin natin. Okay? Kasi nga po, handa na tayo doon kasi pagdating po ng Panginoong Kristo, babaguhin niya ang mundo. Kaya inihahanda niya tayo na pangasiwaan ito. Kayo magtatanong ka, Pastor, bakit ako mabuti ngayon? Dahil hindi naman ako ganito. Kasi nga piniprepare ka ng Diyos eh. Okay? Alam niyo, madalas po kasi natin nakakalimutan dahil lagi nating iniisip, ang ating final destination is heaven. Pero I want to tell you, heaven is not our final destination. New heaven and new earth is our final destination. Na kung saan maghahari ang katwiran at ang judgment, kahatulan and righteousness, yun po ang ating final destination. The Lord will change this earth. The Lord will change heaven. Hindi niya susunugin yan, aalisin lamang po ng Diyos. Ang lahat ng masama, lahat ng bagay na sumisira sa kalikasan at maghahari po ang katwiran, ang judgment. At tayong mga ngasiwa doon. Kaya ngayon, masaya ka ngayon pag gumagawa ka ng mabuti. Kung langit, imagine nyo langit Anong gagawin mo sa langit? Ano ka lang ano ito? Harp lang, mag-harp ka doon? No? Ilang libong taon mag-harp ka. Meron naman nagsasabi, iba naman, wala tayong gagawin sa langit kundi umawit. Gusto ko umaawit pero for eternity, umaawit ako, mapapaos ako. No. Our hope is a new heaven and a new earth where righteousness and judgment reign. Kaya tayo ngayon, we love righteousness. Kaya tayo ngayon, we love judgment. Kaya tayo ngayon, masyado tayong nasasaktan sa ginagawa ng gobyerno natin, sa mga masasamang daan, mga gano'n-ganon. Kaya masyado tayong nasasaktan. Kasi we feel this is not right. Dati wala tayong pakialam dyan eh. Okay? Pero ngayon, we feel more because we long righteousness. We are thirsty for righteousness. We are hungry for righteousness. Yan po ang katunayan that the Lord has prepared us doon po sa buhay na parating. Okay? So, dahil po sa ginawa ng Diyos na ito sa atin, we were transformed. So, ano po ang inaasahan sa atin ng Diyos? Let's go to the third point. Ito po yung third point. Dahil po binago na tayo ng Diyos through the gospel, we are now to devote ourselves to good works. Okay? Ilaan daw po natin ang ating mga sarili sa paggawa ng mabuti. Because that is the reason why we were transformed. To do good works. To add something positive to the negativity of this world. To become people of God. The God who is a good creator wants His creation to be ruled by good people. So tayong mga tinransform ng Diyos, let us be careful to devote ourselves to doing good. Okay? Dito po mapansin nyo, si Pablo po, ang utos niya kay Tito, sabi niya, Tito, pastor po ito, buong tiyaga mong ipaalala ang purpose ng transformation ng mga miyembro natin. That transformation is worth repeating. Yung pagbabagong ginawa ng Diyos na yan is worth repeating. So buong tiyaga mong paalalahanan sila nang sa ganon, maging maingat sila sa paggawa ng mabuti. Look at verse 8. Sabi ni Pablo sa English po, the saying is trustworthy, and I want you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to do good. These things are excellent and profitable for people. Sa Tagalog, mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Ano yung aral na yun? Transformation. Yung ginawa ng Diyos. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili
sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Alam mo ninyo, kung babasahin niyo yung 1 Peter and all the other epistles, ganyan din po ang tono ng ibang mga epistles. Halimbawa, si Apostol Pedro, ganyan ang tono rin niya. Na sinabi niya, yung mga fruitless na nagsasabing sila'y mga Kristiyano, yung mga walang bungang mabuti na nagsasabing kilala nila si Jesus as Messiah, pero wala silang ginagawang mabuti, they are blind. Sila'y bulag and they are short-sighted na nakalimutan nila kung bakit sila pinatawad at lilinis sa kanilang mga kasalanan. Dahil inaasahan po ng Diyos na tayong mga pinatawad at nilinis sa ating mga kasalanan dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, ay inaasahan po ng Diyos. Tayo'y fruitful. Maging mabunga tayo sa paggawa ng kabutihan. Yan ang dahilan kung bakit tayo niligtas. Pag po hindi umabot doon sa isang taong nagsasabing siya'y Kristiyano, hindi siya hatat gumawa ng mabuti, maaring yung Kristiyanong yon, una, baka hindi siya talaga na born again, hindi siya na-transform, or hindi niya alam ang dahilan bakit siya nilinis sa kasalanan. Kasi ang purpose po ng Diyos sa atin, why He transformed us, is so that we will be a blessing to this world. Okay? We will be a blessing. People want us to be around because they know they could depend on us. We will not talk bad about anyone. Hindi tayo magkukos ng pagkabahabahagi kung kayo nasa opisina. Hindi kayo magiging cause ng sama ng loob ng inyong mga magulang kung kayo ay anak. Okay? Hindi kayo magiging cause ng anumang masama sa mga grupong sinasamahan nyo, kundi kung sino man ang leader doon sa grupong sinamahan mo, he wants you to be around. Because that's the reason. Bakit tayo binago ng Diyos? To do good works. Now, ano po yung mga good works na tinutukoy dito po ni Apostol Pablo? Sabi po sa verse na yan, these things are excellent and profitable for people. Ano po yung good works na ito? Dalawang klase po ito. Una, yung pong mga works done with excellence and are profitable for people. Yun ho bang mga community projects na ginawa with excellence at dahil excellent po silang ginawa, mahusay po silang ginawa, kapaki-pakinabang po ito sa mga tao. Hindi po ito mga substandard. Okay? Kasi pag substandard, hindi kapaki-pakinabang yan. Kahapon, pamunta po kami sa dedication and birthday po ni Hyle Aiton, yung anak po ni Harold and Jade. Dumaan po kami sa DK, dito sa DK. Kasi sa San Simon, yung tulay dyan, mahigit 1 taon na hindi nagagawa. Kawawa yung mga tao dyan. You know? Nandun yung bahay mo, tapos dahil putol yung tulay, parang yung nasira yung kalumpit dito, sabi ko, nandun yung bahay namin eh. Liliko na lang ako ganun, iikot pa ako sa pulilan. Parang ganun. Dumaan kami doon sa Diki. Yung Arnedo Dike na yan. Yan ang hindi substandard. Hanggang ngayon, it protects the people of Pampanga from the flood. Yung Arnedo Dike na yan. Tinanong ako ni Net, kailan ginawa yan? I'm sure it's not this time. Okay? Kasi it's very solid. Tapos hanggang sa, yun nga, hanggang ngayon, nandyan. Yun, yung tinutukoy dito, yung mga good works of excellence. Yung mga community projects na mga ginawang maayos tulad po ng building natin dito. Okay? Kaya pag lumindol, huwag kayong magpapanik. Ito pong building natin hindi substandard ito. Tayong gumawa nito eh. No? Pinadaan natin ito sa gobyerno, patay tayo. No? Hindi natin matatapos ng 17 million, baka umabot pa, substandard pa. Ang tinutukoy pong works dito ni San Pablo, works, community projects that are done with excellence because they're excellent, they're profitable. Isa pa pong klaseng good works dito. Okay? Ito po yung mga
Works done by good workers. Okay? Doing their best in the job. Yun ho bang mga Kristiyanong talagang because they are transformed, they are Christians. Ngayon, maasahan mo, pag binigyan mo ng trabaho, they will do their best. Good works of excellence. Okay? Pag binigyan mo ng assignment, sigurado, hihigitan pa yung inaasahan ko. Ito ang inaasahan ko sa kanya, pero pag ginawa niya, plus 5 points pa. Inaasahan ko hanggang dito lang siya. 5 lang, pero ginawa niyang 8, ginawa niyang 9, ginawa niyang 10. Ito yung tinutukoy ni Pablo. Okay? Ito yung dapat, mga Christians tayo, pag binigyan tayo ng assignment, let's give it our best. Yun po ang tinutukoy niya. By the way, yung pong community projects na tinutukoy ni San Pablo dito, isa pong sponsor tayo ng Career Quest. Isa yan sa mga gusto nating itulong sa mga kabataan po natin na uma-attend po sa YF. Yung pong Career Quest. Isa pa pong iniisip natin ngayon ay tayo ng earthquake drill. Kasi uso yung earthquake ngayon. So I'm trying to schedule as earthquake drill po sa church natin. Sana by November, Sundays after ng service natin. Kaya huwag kayong a-absent doon sa Sunday na yun. Tuturuan po kung pag nakakuha po tayo ng isang resources speaker, which I believe yung pong gobyerno naman natin ay nagpo-provide. We're trying to have a resource person, people, para turuan tayo in case there is an earthquake. Sa church po natin, how many families tayo dito? Siguro 100 plus families tayo dito. So pag naturuan po tayo ng earthquake drill, yan, kakalat na po yan sa mga pamilya nyo. Alam nyo na ang gagawin ninyo sa mga pamilya ninyo kapag nagkaroon ng earthquake. So these are community projects na pwede po nating gawing excellent. Kayo po naman, kayo mga nakikipagtrabaho, kayo po mga may negosyo, ini-expect po sa atin, when we do our work, let's do them with excellence. Kaya po magiging profitable po yan sa lahat po ng mga tao. Ganyan po tayo. Kaya nga, ako naniniwala ko kung tayong gagawing DPWH. No? Maganda yung mga daan natin. No? Excellent yan. No? Alam nyo ba yung ibig sabihin ng DPWH? Si Vlad kahapon, gusto ko ng bulungan eh. Sasabihin kay Vlad, alam mo ba yung DPWH? Ganito yan. Departamento ng mga walang hiya. Joke lang po yun. Okay. Meron pong warning si Pablo dito. Dahil po ang mga Jesus followers are recreated in Christ Jesus to do good works. Yun po ang sinasabi sa Ephesians 2, 8, 9, and 10. Ang mga Christians daw po o mga Jesus followers are recreated in Christ Jesus to do good works. At dahil po ganun sila, they need to avoid some things. Ano po ang a-avoid nila? Ito po yun. False ideas that cause division and quarrels. Dahil tayo po ay nilikha ng Diyos to do good works, iwasan daw po natin yung mga maling idea na magkakos ng division at ng mga away. Look at verse 9. But avoid foolish controversies and genealogies, dissensions, and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. Ang church po kasi, ang church ay masisira po yan, o mapiplague siya, o masasalutin siya. Pag meron pong isang tao o dalawang tao, nakakuha po sila ng mga false ideas, maling idea, maling katuruan, okay? Na ito po ay contrary doon po sa profitable teachings of the gospel. Pag po merong isa o dalawa sa atin dito, nakakuha ng false idea na hindi pinupromote ng good teaching of the gospel, yan po ay magkakos ng division. Okay? Kaya po yung mga taong ganyan, magiging disagreeable na sila. Hindi na sila umaayon.
Anong halimbawa niyan? One time, meron po akong fina-follow up through messenger chat. Kasi itong kapatid na ito, matagal nang active siya noong before pandemic, nung pandemic. Active pa rin siya. After pandemic, wala na. So I'm trying to connect with him sa chat namin. Tapos sabi ko, bro, namimiss ka na namin. Magpapasko na, wala ka pa. Buwan na, hindi pumunta sa church. Alam mo, sabi sa akin, ikaw lang naman nagsasabing kailangan ako pumunta ng church. Nung mabasa ko yun, parang hindi Kristiyano ito Bil mo sabihin ako, ikaw lang naman, wala na yung pastor, wala na po yung po. Dati nagpo-po sa akin No? Dati ganito, pastor, thank you po, ganito. Nabigla akong ganun No? Buti na secure ako. No? Ikaw lang namang nagsasabing, kailangan akong pumunta ng church Saan niya nakuha yung ideya ngayon? Na pwede kang maging Christian na hindi umattend ng church. Saan niya nakuha yun? Tapos, siyempre, sesendan ko siya yung sinasabi ng Biblia na kailangan mo makipagtipon. Hebrews 10:25. Huwag mong kalilimutan ang pakikipagtipon, lalong-lalo na ngayong lalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag mong kalilimutan ang pakipagtipon tulad na ginagawa ng ilan. Sinend ko, hindi na nag-reply. Saan niya nakuha yan? False idea. Okay? Na pwede lang na, Kristiyano ka, huwag ka mag-church. Pwede naman yun, online. Yung perfect church. Yung online perfect church yan. Okay? Kasi ikaw lang yung membro Online, perfect church yan. Hindi niya kasama yung mga imperfect people. Ang Panginoon, imperfect people tayo Kaya yung iba, nag-online na lang kasi they want a perfect church. Sila lang ang miyembro. Okay? No, false idea. Kaya, sabi po ni Pablo, ito yung sabi niya, pagkatapos mong bigyan ng una at pangalawang babala, iwasan mo na ang sino mang lumilikha ng pagkakampi-kampi. Alam mong ang ganyang uri ng tao ay marumi ang pag-iisip, masama at hayag sa kanilang ginagawa na sila'y hinatulan na. You see, mga kapatid, ang ebanghelyo po, dinisenyo po yan para ma-rehumanize tayo. Para rehumanize tayo. Okay? Yan po ang disenyo ng ebanghelyo. Para maging buo ang pagkatao natin. Para po yung mga tao na sa paligid natin, they want us to be around. Okay? We are good works people. We are good citizens. We are good neighbors. Yan po ang pakay ng ebanghelyo. We reflect God's kingdom. Ganyan tayo. Yan po ang dahilan kung bakit po tinransform tayo ng Diyos. So, to conclude this message, pinaalalahanan po tayo ni Pablo na tayo mga Christians are new kind of people. We are a redeemed community, renewed by God's mercy and by the power of the Holy Spirit. At dahil po sa transformation na yan, tayo pong mga Kristiyano ay iba talaga sa mundong ito. At dahil iba po tayo sa mundong ito po tayo dapat mamuhay. Number 1, i-summarize ko lang ito. Be nice people to be around. Kagalang-galang, cooperative, gentle, courteous, people who bless the community rather than irritates community. Okay? Pangalawa, be transformed people. Be transformed people. Na naaalala natin kung ano yung dati nating pamumuhay. Pero nung marinig natin ang ebanghelyo, nakita nating binago tayo ng Diyos dahil sa kanyang habag. And then thirdly, be devoted to good works. Ginagawa natin yung mga bagay na excellent, at dahil excellent, they are profitable to others. Ina-avoid natin, iniiwasan natin yung mga walang kwentang pag-aaway, divisive ideas. Kaya po ang ebanghelyo, mga kapatid, doesn't make us mga weirdos. Yes, sa tingin ng iba, weirdo tayo kasi hindi tayo nakikihalubilo doon sa mga alam nating masama. Okay? Ang ebanghelyo po,
Just make us new humans. Bagong tao po tayo na kailangan po ng mundong ito na nasisira dahil sa kasamaan. At pag po nakita ng mga tao kung paano tayo nabubuhay, they see God in us. Alam ho ninyo, they might be attracted. Baka po ma-attract sila doon sa ebanghelyong sinasampalatayanan natin. Well, let us do these things. Dahil yan po ay naasahan ng Diyos sa atin. Ang ebanghelyo po mga kapatid ay ito, nagpakita po si Jesus para ipahayag niya sa atin ang kagandahang loob ng Diyos at ang kanyang kabutihan. At si Jesus po, kahit na tayong magbalik loob sa Diyos, that is the gospel. Siya po ay namatay sa krus upang talunin niya ang kasamaan, kasalanan sa mundo natin. Siya po ay binuhay na muli ng Diyos dahil siya ang hinirang na hari ng mundo. Ang ating pong Panginoon ay nakaluklok ngayon sa kanan ng Diyos. Siya po ay naghahari. Ibinuhos po ang banal na Espiritu sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya upang ipakita pong siya ang naghahari. Ang Panginoon po, wag nating kalilimutan ito sa worship service natin that we are worshiping an exalted Lord, seated at the right hand of God, the true ruler of this world. At siya po'y kumikilos ngayon sa pamamagitan natin by the Holy Spirit. Sa pamamagitan po natin na ipapakita po ng Diyos na He is reigning because we are people of good works. We are people who want to do good. We are people who want to do what is right. We are people who wants to do justice. That is how Jesus is reigning. Kaya po ang iglesia, ito pong iglesyang ito po ang larawan ng Diyos sa mga tao sa paligid. Ganito naghahari ang Diyos. I just want to remind, baka meron po tayong kasama dito, ang utos po ng Diyos ay ito sa bawat isa. Magsisi, paniwalaan ng mabuting balita tungkol sa paghahari ni Kristo. Pag ginawa po ninyo yan, patatawarin po kayo sa lahat ng inyong kasalanan. Ibibigay sa inyo ang banal na Espiritu bilang tatak na kayo po ay bahagi na ng buhay na parating. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos na sinasamba ngayong umagang ito dito po sa lugar na ito. Siya po ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Isang mabuting Diyos na lumikha ng mabuting mundo na ngayon dahil po nasira ang mundo ay nais niyang baguhin ito. Kaya po niya isinugo ang kanyang anak para magsimula ang kanyang paghahari din sa mundo. Namatay si Jesus upang talunin ang lahat ng kasalanan, kasamaan. Binuhay siyang muli para simulan ang new creation on earth. Nakaluklok siya sa kanan ng Diyos. Ibinuhos ang kanyang espiritu sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Binago ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa silang bayang masigasig sa paggawa ng mabuti. Dahil nais niyang ipaalam sa mundo, naghahari siya sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan ng mga taong naniniwala sa Kanya siyang Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Diyos sa Kanyang ginawa sa atin at muli nating italaga yung ating mga sarili sa ating misyon na tayo ay iglesia ng Diyos, kapulungan ng mga taong binago para sa mundong ito, para i-bless niya ang mundong ito through us by the power of the Holy Spirit. Ama naming nasa langit, o aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa habag na pinamalas po ninyo sa amin
Dati kami po ay mga disobedient. Dati po kami ay mga hangal. Sinisira namin ang aming mga sarili sa mga sari-saring layaw at kasalanan. Ngunit dahil po sa habag ninyo, niligtas po ninyo kami. Ipinakilala po ninyo sa amin si Kristo. Nakapahayagan po ng inyong kagandahang loob, ng inyong kabutihan, at sa pamagitan po ng Espiritu Santo, niligtas po ninyo kami. Binigyan nyo ng bagong pagkatao, bagong damdamin sa paghuhugas ng kapanganakang muli at pagbabago ng gagaling sa Espiritu Santo. At ngayon po ay inaasahan ninyo dahil sa pagbabagong ginawa po ninyo sa amin, ilaan namin ang aming mga sarili sa paggawa ng mabuti, mga good works of excellence na mga kapaki-pakinabang sa mga tao. O Diyos, naway lagi naming alalahanin, we are in this world for a mission to be a blessing to the people around us. Kaya po, O Diyos, narito kami ngayong umagang ito, itinatalaga yung aming mga sarili sa misyon pong iyon. Nang sa ganon, malwalhati ng mga tao ang aming Diyos na siyang nagligtas sa amin. At kung meron man po sa amin ngayong umagang ito na hindi pa niya kinilala si Jesus bilang Panginoon at hindi pa siya nagsisi at hindi pa siya nagpabautismo bilang pagpapakita ng kanyang pagsisisi at pananampalataya niya kay Jesus. O Diyos, nawa sa kanyang pagsama sa amin linggo-linggo dito ay makita niya ang kanyang sarili. Na siya ay marumi sa iyong harapan, ngunit nais mo siyang linisin. Nais mo siyang isama sa inyong kaharian. Kayo po nawa, O Diyos, samantalahin niya yung pagkakataon habang may pagkakataon. Isuko niya ang kanyang sarili. Sampalatayanan si Jesus bilang Panginoon at siya'y magpabautismo bilang tanda ng mga bagay na ito. Marami pong salamat sa iyo. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus.